Bago tayo tuluyang dumako sa ating istorya, gusto ko munang batiin ang bawat isa sa inyo. Mag-iwan ka naman ng komento kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Nakakatuwang isipin na kahit magkakalayo tayo ng lugar, pinagdurugtong tayo ng iisang kwento. Kaya halina na, samahan mo ko sa isang masakit pero nakakaantig na kwento ng isang babaeng hinamak, minata, at halos yurakan ng mga taong akala niya ay magiging pamilya niya, pero hindi nila alam, tahimik pa lang siyang lumalaban. Lumaki si Seraphine Lorente sa isang maliit na bayan sa Antique, sa bahay na yari sa pinagtagpi-tagping pawid at lumang kahoy. Kapag umuulan noon, kailangang maglagay ng batya sa iba't ibang sulok ng bahay dahil sa tulo ng bubong. Ngunit sa kabila ng hirap, hindi naging madilim ang pagkabata niya dahil naroon ang kanyang inang si Dalisay. Isang payat ngunit matibay na mananahi na kayang tahiin hindi lang ang punit na damit ng mga kapitbahay kundi pati ang basag na loob ng anak niya. Anak, madalas sabihin ni Dalisay habang nakaupo sa harap ng lumang makinang panahi. Hindi hadlang ang kahirapan kung marunong kang tumayo sa sarili mong paa. Bata pa lang si Seraphine nang mamatay ang kanyang ama sa isang aksidente sa dagat. Mula noon, si Dalisay na lamang ang naging sandalan niya. Hindi marangya ang buhay nila, pero maayos ang pagpapalaki sa kanya. Tinuruan siyang huwag magnakaw, huwag manlamang, at higit sa lahat, huwag magtanim ng galit kahit pa minamaliit siya ng ibang tao. Sa paaralan, kilala si Seraphine bilang tahimik ngunit matalino. Hindi siya iyong tipong palaban sa salita, pero matagas siya pagdating sa pangarap. Habang ang ibang kaklase niya ay kontento ng makahanap ng simpleng trabaho pagkatapos ng high school, si Seraphine ay may mas malalim na pangarap. Nais niyang makapag-aral ng business management at balang araw ay makatulong sa mga maliliit na negosyo na nalulugi dahil sa maling pamamalakad. Hindi iyon madaling pangarap para sa isang dalagang halos kapos sa baon araw-araw. Maraming beses na gusto na niyang huminto. May mga araw na isang tinapay lang ang baon niya. Minsan pa nga, kinailangan niyang lumakad ng halos 4 na kilometro dahil wala silang pamasahe. Ngunit sa tuwing panghihinaan siya ng loob, laging may isang boses na bumabalik sa isip niya. Ang boses ng kanyang ina. Seraphine, sabi ni Dalisay isang gabi habang sabay silang kumakain ng lugaw na may kaunting toyo. Mas mabuti ng dahan-dahan ang pag-angat kaysa mabilis kang ngang nakarating pero hindi mo naman pinaghirapan. Napangiti noon si Seraphine kahit naiiyak siya. Nay, balang araw, ikukuha kita ng sariling pwesto. Hindi ka na magtatahi para sa iba. Hindi ko kailangan ng malaking bahay. Ang gusto ko lang ay makita kitang hindi yumuyuko sa kahit sino. Ang mga salitang iyon ang naging baon ni Seraphine sa Maynila nang mabigyan siya ng scholarship sa kolehiyo. Doon nagsimula ang mas mabigat na laban. Hindi pala sapat ang talino sa lungsod. Kailangan mo ring matutong makisabay, makisiksikan, at makisama sa mga taong iba ang tono ng pananalita. Iba ang kilos at mas lalong iba ang tingin sa mga tulad niyang galing probinsya. Sa universidad, marami ang humusga agad sa kanya. Dahil sa simpleng damit at lumang bag, inakala ng iba na mahina siya. Ngunit hindi nila alam, sa bawat gabi na hindi siya natutulog para matapos ang reports, sa bawat sideline na pinasukan niya bilang tutor at online assistant, unti-unti niyang binubuo ang pangalan niya. Doon niya unang nakilala si Professor Yusandro Velasco, isang mahigpit ngunit patas na guro sa entrepreneurship. Isa ito sa mga unang nakapansin sa talino ni Seraphine. Miss Lorente, sabi nito matapos isang class presentation, ikaw ang may pinakamalinaw na plano sa lahat. Hindi ka nang magaling magsalita. Marunong kang makita ng butas sa negosyo at alam mo kung paano mo ito aayusin. Nagulat si Seraphine. Salamat po, sir. Sa totoo lang, gusto ko talagang tumulong sa mga maliliit na negosyo. Then don't settle for being ordinary. May isip kang pang boardroom. Hindi niya iyon nakalimutan.
Makalipas ang ilang taon, nagtapos siya ng may karangalan. Kasabay noon ang unti-unting panghihina ng katawan ni Dalisay na pilit pa ring nagtatahi kahit namamanhid na ang daliri sa kakahawak ng karayom. Kaya nang nagkaroon si Seraphine ng trabaho sa isang consulting agency sa Makati, agad niyang tinanggap iyon. Doon nagsimula ang mas seryosong yugto ng kanyang buhay. Sa opisina, hindi siya ang pinakamaingay. Hindi rin siya ang palaging nagpapansin sa boss. Pero napapansin siya dahil sa kalidad ng trabaho niya. Kapag may kumpanyang may problema sa inventory, siya ang nakakakita ng ugat. Kapag may maliit na negosyo na nalulugi, siya ang nakakagawa ng konkretong plano para makaahon. Unti-unting nagkaroon siya ng reputasyon bilang isang babaeng tahimik ngunit napakatalas ng isip. Sa panahong iyon, nakilala niya si Leandro Vergara. Hindi sa party, hindi sa mamahaling restaurant, kundi sa isang charity forum para sa maliliit na negosyante. Isa si Leandro sa mga kinatawan ng kumpanyang pag-aari ng kanilang pamilya. Hindi ito mayabang sa unang tingin. Sa katunayan, mas maamo pa kesa sa inaasahan ni Seraphine. Nag-usap sila matapos ang event nang nagkasabay silang kumuha ng kape. Nagustuhan ko yung sinabi mo kanina tungkol sa negosyo. Ani Leandro habang hawak ang paper cup. Yung tungkol sa tamang sistema, hindi lang puro malaking kapital. Bahagyang ngumiti si Seraphine. Salamat. Maraming negosyong namamatay hindi dahil maliit sila, kundi dahil walang gumagabay ng maayos. Tama ka, sagot ni Leandro. Sa totoo lang, bihira akong makarinig ng ganoong klasing pananaw. Mula roon, unti-unti silang naging magkaibigan. Nagkaroon ng mga simpleng usapan, maikling kumustahan, at kalaunan ay mas malalim na koneksyon. Hindi ipinagyabang ni Leandro ang pagiging mayaman. Mas pinili nitong makinig sa mga pangarap ni Seraphine kaysa magbida ng apelyido. At iyon ang nagustuhan ng dalaga. Ngunit, hindi lahat ng magagandang simula ay may kasamang payapang paglalakbay. Noong una siyang ipinakilala ni Leandro sa pamilya nito, doon naramdaman ni Seraphine ang malamig na pagtanggap na parang manipis na yelo. Hindi man lantaran, pero malinaw na hindi siya gusto. Ang pinakaunang tumingin sa kanya ng pataas-baba ay si Doña Miren Vergara, ang ina ni Leandro. Nasa isang malawak na sala sila noon, napapalibutan ng mamahaling dekorasyon at malalaking portrait ng pamilya. Isang tingin lang ni Doña Miren kay Seraphine, parang binasa na nito ang buong pagkatao niya at agad nang hinusgahan. So, ikaw si Seraphine, taga saan ka raw ulit? Malamig nitong sabi. Sa antik po, mahinaong sagot niya. Ah! Nagkatinginan sina Doña Miren at ang kaibigan nitong si Vanessa Sarmiento na naroon din noon. Probinsya, isang simpleng salita lamang iyon pero parang ang daming nakatagong pangmamaliit. Sinubukan ni Leandro na pagaanin ang sitwasyon. Ma, napakatalino ni Seraphine. Top performer siya sa field niya. Ngumiti si Doña Miren, ngunit halatang pilit. Talaga? Mabuti naman, pero iba pa rin ang talino sa breeding. Tahimik lang si Seraphine, ngunit ramdam niya ang bahagyang pag-init ng kanyang tenga sa hiya. Hindi siya sumagot. Hindi dahil wala siyang kayang sabihin, kundi dahil alam niyang may mga laban na hindi dinadaan sa padalus-talus na salita. Sa mga sumunod na linggo, lalo niyang nakilala ang ugali ni Doña Miren. Palagi itong may parinig. Minsan sa hapagkainan, habang nakaupo sila kasama si Don Arturo Vergara at ang bunsong anak na si Celestine, bigla nitong sinabi, Leandro, sana huwag kang masyadong magpadala sa emosyon. Ang pag-aasawa hindi lang puso ang ginagamit, pati pangalan ng pamilya. Napatingin si Celestine kay Seraphine, tila naaasiwa. Si Don Arturo naman ay tahimik lamang at nakatuon sa dyaryo, waring sanay nang huwag makialam. Si Leandro lang ang nagtangkang sumagot. Ma, mahal ko si Seraphine. Hindi ko sinabing hindi mo siya mahal. Ang tanong ko, kaya ba niyang dalhin ang bigat ng apelyido natin? Hindi nakasagot si Leandro. At si Seraphine, sa unang pagkakataon, naramdaman ng kakaibang lungkot. Hindi dahil sa pangiinsulto, kundi dahil nakita niyang kahit mabait ang lalaking mahal niya, ay mahina ito pagdating sa pagtindig laban sa sariling ina.
Gayunman, ipinagpatuloy niya ang relasyon nila. Hindi siya babaeng agad sumusuko. Sa isip niya, baka kailangan lang ng panahon. Baka kapag nakita ng pamilya ni Leandro ang tunay niyang pagkatao, matutunan din siyang tanggapin. Hindi pa niya alam noon na ang pagtitiis na iyon ang magiging ugat ng mas malalaking sugat sa mga susunod na taon. At habang abala ang lahat sa paghuhusga sa kanyang pinanggalingan, taimik namang nagsisimulang umangat ang profesional niyang buhay. Sa tulong ng ilang dating contacts at ng tiwala ni Professor Yisandro, nagsimula siyang gumawa ng maliliit na proyekto under ng pangalang S.L. Duran, apelidong dalaga ng kanyang ina. Hindi niya ito ginawa para manlinlang, kundi para matiyak na bawat pagkilalang matatanggap niya ay bunga ng sariling kakayahan, hindi ng koneksyon ng sinumang lalaki o pamilya. Sa dulo ng bahaging ito ng kanyang buhay, si Serafine ay isa pa lamang babaeng minamaliit, sinusukat at piliting inilalagay sa ibaba ng iba. Ngunit sa likod ng kanyang tahimik na mga mata ay may pangarap na matagal nang limalaki. At hindi pa alam ng mga taong tumingin sa kanya ng mababa na ang babaeng inaakala nilang madaling yurakan ay marunong palang maghintay, magplano at lumaban ng hindi nagsisigaw. Bago tayo magpatuloy sa susunod na yugto ng ating kwento, nais ko munang muling kayong batiin mga kaibigan. Kung nandito ka pa rin at nakasubaybay sa buhay ni Serafine, mag-iwan ka naman ng komento kung anong oras mo ito pinapanood at saang lugar ka nakikinig o nanonood. Mas masarap damhin ang isang kwento kapag alam mong may kasabay kang ibang pusong naaantik. Ngayon, ituloy natin ang bahaging lalong magpapakita kung gaano katahimik lumaban ang isang babae at kung paanong ang isang imbitasyon ay pwedeng magdala hindi lang ng hiya, kundi ng simula ng matinding pagbabago. Pagkatapos ng mga unang masasakit na pagtatagpo sa pamilya Vergara, inisip ni Serafine na marahil ay makakatulong ang panahon para kahit paano ay lumambot ang loob ni Doña Miren sa kanya. Hindi man siya tuluyang tanggapin bilang manugnang, umaasa siyang darating ang araw na titigil man lang ang biyanan niya sa mga malalamig na tingin at pahaging na parang laging siyang may kasalanan sa pagkatao niyang hindi mayaman. Ngunit hindi yun nangyari. Ang ganito, lalong lumalalim ang relasyon nila kay Leandro at mas nagiging formal ang pagsama niya sa mga pagtitipon ng pamilya, lalo ring nagiging malinaw na hindi simpleng hindi lang siya gusto ni Doña Miren. Para sa babae, isa siyang bahid sa prestihyo ng mga Vergara. Isa siyang paalala na ang anak nitong si Leandro ay pumili ng asawa dahil sa pagmamahal, hindi dahil sa estado sa buhay. Minsan, sa isang tanghalian sa bahay ng mga Vergara, maaga pa lamang ay mabigat na ang hangin. Nasa mahabang mesa sila, si Don Arturo sa unahan, si Celestine sa kanan ng ata, si Leandro sa tabi ni Serafine, at si Doña Miren ay elegante gaya ng dati. Suot ang mamahaling blusa na tila sinadya para ipamukha sa lahat na siya ang may hawak ng bawat detalye sa paligid. Habang inihahain ni Aling Ninette ang pagkain, bigla nang salita si Doña Miren nang hindi tumitingin kay Serafine. Celestine, sa debut mo, dapat pili lang ang iimbitahan. Ayokong may mukhang naligaw sa larawan. Napatingin si Celestine sa ina, saka pa simpleng sumulyap kay Serafine. Hindi ito nagsalita, ngunit halatang naasiwa. Si Leandro naman ay napahinto sa pagsubo. Ma, ano bang ibig mong sabihin? Wala. Malamig na sagot ni Doña Miren. Sinasabi ko lang na isang beses lang magde-debut ang kapatid mo. Dapat perpekto ang lahat, pati ang mga taong makikita sa paligid. Tahimik si Serafine. Ininom niya ang tubig sa baso ng dahan-dahan. Pinipigilan ang bigat sa dibdib. Sanay na siya sa panunukso, ngunit iba kapag sa loob mismo ng hapag ng pamilyang pinasok niya, ito naririnig. Habang ang ibang tao'y nagkukunwaring walang naririnig. Pagkatapos ng tanghaliang iyon, si Celestine mismo ang lumapit sa kanya sa hardin. Bagamat lumaki sa layaw, hindi tulad ng ina ang ugali nito. Mas tahimik, mas maingat, at madalas ay tila takot lang na sumalungat. Ate Serafine, mahina nitong tawag. Lumingon si Serafine at pinilit ngumiti. Bakit? Pasensya ka na kay mama, sabi ni Celestine, halatang kinakabahan. Hindi ko alam kung bakit lagi kanyang pinupuntirya. Hindi mo kailangan humingi ng tawad para sa kanya, malumanay na sagot ni Serafine.
Debut mo ito. Dapat ikaw ang masaya. Napuntong hininga si Celestine. Sa totoo lang, hindi ko maalam kung para sa akin pa ba talaga ang debut na ito. Parang mas project ni Mama kaysa pangarap ko. Doon unang napansin ni Seraphine na kahit si Celestine, sa kabila ng marangyang buhay, ay may sariling kulungan. Hindi pala siya lamang ang nakakaranas ng kontrol ni Doña Miren. Pati ang mismong anak nito ay isa ring kasangkapan para sa imahe at karangyaan. Sa mga sumunod na buwan, lalong naging basala ang buong pamilya sa paghahanda para sa nalalapit na debut. Halos linggo-linggo ay may food tasting, gown fitting, supplier meetings at pag-uusap tungkol sa mga iimbitahang personalidad. Dumating ang kilalang event planner na si Morris Tiongson, isang babaeng mabilis kumilos, matinis magsalita at halatang sanay yumuko sa mayayaman habang matalas ang tingin sa mga tingin niyang mababa sa kanila. Sa unang meeting na dinaluhan ni Seraphine, ngumiti si Morris kay Doña Miren at sabay tanong, "Ma'am, included po ba sa family photoshoot ang wife ni Sir Leandro?" Hindi agad sumagot si Doña Miren. Uminom muna ito ng tsaa, saka tumingin kay Seraphine na tila sinusukat na naman ang halaga niya. "Depende," sabi nito. "Tingnan natin kung babagay." Parang may malamig na bagay na dumaan sa likod ni Seraphine. Hindi siya umimik. Ngulit napansin iyon ni Morris. At sa mga sumunod na linggo ay halatang sumasabay na rin ang event planner sa ugali ng biyenan niya. Kapag may usapan sa motif, sa entourage o sa seating arrangement, palaging parang malilimutan si Seraphine. Hindi siya sinasama sa listahan ng importanteng kasama. Hindi rin siya tinatanong kung tungkol sa opinyon kahit bilang asawa ni Leandro ay malinaw na dapat ay bahagi siya ng pamilya. Sa kabilang banda, habang lumalala ang pagtrato sa kanya sa loob ng tahanan ng mga Vergara, unti-unti namang nagbubunga ang lihim niyang pagsisikap sa trabaho. Sa opisina, hindi na sapat sa kanya ang maging empleyado lamang na mahusay gumawa ng strategy reports. Dahan-dahan niya nang binubuo ang mga contact na maaaring makatulong sa mas malaking pangarap niya. Nakikipagkita siya sa maliliit na negosyanteng nalulugi dahil sa maling pamamalakad ng mga dating consultant. Kinakausap niya ang mga pamilyang nagsara ng tindahan hindi dahil kulang ang sipag, kundi dahil walang gumabay sa kanila na ayusin ang cash flow at operasyon. Sa tulong ng accountant niyang kaibigan na si Maribel Cueja, nagsimula siyang gumawa ng mas malinaw na plano para sa sarili niyang kumpanya. Hindi pa yun lantad, wala pa yung engranding opisina o malaking pangalan, ngunit mayroon na iyong puso, direksyon at prinsipyo. Ang balangkas ng kumpanyang tatawagin niyang Aurelin Holdings Advisory ay unti-unti nang nabubuo. Isang gabi, habang magkasama sila ni Maribel sa isang maliit na cafe sa Ortigas at nakalatag sa mesa ang ilang folders at financial projections, bumuntong hininga si Maribel. "Sigurado ka bang gusto mo pang ituloy ito, Finn? Ang bigat ng pinapasok mo." Napatingin si Seraphine sa laptop screen. "Mas gusto ko ito kaysa habang buhay umasa sa awa ng iba." "Hindi naman awa ang kay Leandro." "Hindi," sagot niya. "Pero hindi rin sapat ang pagmamahal kung araw-araw akong dudurugin ng pamilya niya at wala akong sariling sandigan." Tumanggo si Maribel. "Kaya mo ito. Kailangan mo lang ng tamang tao para magtiwala sa'yo." At tila dinignan ang panalangin niyang iyon dahil makalipas lamang ng ilang linggo ay muling nag-cross ang landas nila sa investor na si Octavian Sai sa isang closed-door business forum. Tahimik itong tao. Hindi pala imik, pero may kakaibang bigat ang bawat sinasabi. Nang matapos ang forum, linapitan siya nito. "Miss Duran, nabasa ko ang framework na ipinadala mo tungkol sa family business recovery. Malinis, practical, hindi puro palabok." "Maraming salamat po," sagot ni Seraphine. "Nag-iisip akong maglagay ng pondo sa isang bagong advisory group. Hindi ko gusto ang mga consultant na magaling magsalita pero walang malasakit. Ikaw, mukhang may malasakit." Hindi agad naimik si Seraphine. Hindi siya sanay sa puri lalo na mula sa mga taong kilala sa negosyo. "Pag-isipan mo," dagdag ni Octavian. "Kapag handa ka ng lumipad, huwag kang matakot umalis sa mga lugar na pilit kang ibinababa." Ang mga salitang iyon ay matagal na umalingaw-ngaw sa isip niya. Ngulit habang unti-unti niyang binubuo ang sarili niyang daan, may isa pang puwersang palihim na nagpapasikip sa kanyang mundo, si Vanessa Sarmiento. Kaibigan nito ni Doña Miren at halos kapareho nito ang ugali, mapanuri, mapagmataas, at laging nakangiti tila may iniisip na hindi mabuti.
Madalas itong bumisita sa bahay ng mga Vergara kasama ang anak nitong si Lyris, isang eleganteng abogada na laging mukhang handang maging asawa ng isang mayamang lalaki sa anumang oras. Noon pa man ay may bulong-bulonggang naggusto sana ni Doña Miren si Lyris para kay Leandro. At bagamat kasal na si Leandro kay Serafin, hindi pa rin iyon tuluyang tinanggap ng mag-ina. Minsan, nadatnan ni Serafin sina Vanessa at Doña Miren sa veranda habang umiinom ng kape. Akala yata ng dalaway wala siya sa bahay. Sayang talaga si Leandro. Kung si Lyris ang napangasawa niya, mas may silbi sa pangalan ninyo. Wala na akong magagawa sa kapalpakan ng anak ko, pero hindi ibig sabihin nun na hindi ko pwedeng itama ang tingin ng mga tao. Nag-init ang palad ni Serafin sa narinig, ngunit gaya ng dati, pinili niyang manahimik. Hindi siya papatol sa usapan ng mga taong sanay manakit mula sa likod. Hindi naglaon, dumating ang araw na tila simpleng pagkakataon lamang pero siya palang magsisilbing simula ng mas tahasang pananakit. Isang hapon habang nasa kondo sila ni Leandro, may dumating na mamahaling sobre na may gintong embos at pirma ni Doña Miren. Inabot iyon ng kasambahay nilang si Berto. "Ma'am, galing po sa bahay nila Doña." Binuksan ito ni Serafin at nakita ang formal na imbitasyon para sa debut ni Celestine. Makapalang papel, mamahaling ang disenyo at nakalagay ang dress code, oras, venue at seating category. Ngunit may isang maliit na sulat kamay sa ilalim, halatang personal na idinagdag. "Dumalo ka, baka may matutunan ka sa asal ng totoong may breeding." Napatingin siya ng matagal sa linyang iyon. Walang mura, walang lantad na insulto, ngunit sapat para saktan ang dignidad ng isang tao. Eksakto namang dumating si Leandro mula sa trabaho at nadatnan siyang hawak ang imbitasyon. "Ano yan?" tanong nito. "Inimbitahan ako ng mama mo," sagot ni Serafin, sabay abot ng card. Binasa iyon ni Leandro. Hindi niya nakita agad ang sulat kamay. Nang napansin niya iyon, bahagya siyang napamura sa ilalim ng hininga. Grabe na si mama. Tahimik si Serafin. Lumapit si Leandro at hinawakan ang kamay niya. "Leandro, kung ayaw mong pumunta, huwag na. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo." Ilang segundo siyang hindi sumagot. Sa loob-loob niya, gusto niyang umatras. Gusto niyang iwasan ng lugar na malinaw namang magiging entablado ng panibagong panghihiya. Ngulit may bahagi rin sa kanya na pagod na sa palaging pag-iwas. "Pupunta ako," mahinang niya sagot. Nagulat si Leandro. "Sigurado ka?" "Oo," sabi niya habang maingat na binabalik ang imbitasyon sa sobre. Hindi dahil gusto kong i-please sila, kundi dahil ayokong dumating ang araw na iisipin kong lagi na lang akong umurong. Napabuntong hina si Leandro. "Ayokong masaktan ka na naman." "Leandro," mahina ngunit matagag na sabi ni Serafin. "Matagal na akong nasasaktan. Hindi na bago yun." Hindi nakaimik ang lalaki. Kinagabihan habang mag-isa si Serafin sa harap ng bintana at tanaw ang mga ilaw ng lungsod, napaisip siya sa lahat ng nangyari mula pagkabata hanggang sa puntong iyon. Naalala niya ang pagod na mukha ng kanyang ina, ang mga gabing walang kasiguruhan, ang pangakong hindi siya yuyuko kaninuman. At ngayon, heto siya, iinom ng lason ng panlalait ng hindi umiimik, hindi dahil mahina siya, kundi dahil may mas malaki pa siyang ipinaglalaban. Hindi pa niya alam ang eksaktong anyo ng hinaharap. Hindi pa niya lantad ang lahat ng binubuo niya. Hindi pa panahon para ipakita sa mundo ang lahat ng kaya niyang gawin. Ngunit may isang bagay na tiyak sa gabing iyon. Dadalo siya sa debut ni Celestine ni Vergara. At kahit may masamang balak si Doña Miren, haharapin niya iyon ng taas noo. Sapagkat minsan ang pinakamapanganib na kalaban ng mga mapanghamak ay hindi ang taong palaban sa salita, kundi ang taong tahimik, matalino at marunong maghintay ng tamang oras. Bago tayo dumako sa mas mabigat na bahagi ng ating kwento, gusto ko munang muling batiin ang bawat isa sa inyo. Kung nakakarating sa puso mo ang istorya ni Serafin, mag-iwan ka naman ng komento kung anong oras mo ito pinapanood at kung taga saan ka. Nakakatuwang isipin na sa bawat lugar na pinagmumulan ninyo, sabay-sabay nating nasasaksihan ang paglalakbay ng isang babaeng tahimik na lumalaban. At sa bahaging ito, masisilayan na natin ang gabing matagal na palang inihahanda ng tadhana. Ang gabing gusto sana siyang yurakan pero siya pa ang itinaas sa harap ng lahat.
Dumating ang gabi ng debut ni Celestine Vergara nang mas mabilis kaysa sa inaasahan ni Seraphine. Ilang araw bago ang engranding pagtitipon, halos wala na siyang marinig sa pamilya ng asawa kundi tungkol sa ballroom setup, imported flowers, designer gowns, sponsor acknowledgements at listahan ng mga VIP na kailangang mapabilib ni Doña Miren. Halos wala ring usapan tungkol kay Celestine bilang celebrant. Parang ang buong selebrasyon ay naging isang malaking entenada para ipakita ng Donya na sila pa rin ang isa sa mga pinakakagalang-galang na pangalan sa lipunan. Noong umaga ng debiru, maaga nang gumalaw ang buong bahay ng mga Vergara. Dumating ang hairstylists, makeup artists, photographers at assistants ni Maurice Tiongson na halos nagtatakbuhan sa sobrang dami ng inaasikaso. Sa gitna ng lahat ng iyon, si Seraphine ay tahimik lamang sa guest room na inihanda para sa kanya. Hindi siya isinama sa mga major preparations. Walang personal assistant na ipinadala sa kanya. Walang stylist. Isang garment bag lamang ang ipinadala ni Maurice, saka mangamig na nagsabi, "Eto po ang ipinadala ni Doña Miren para sa inyo." Pagkaalis ng event planner, binuksan ni Seraphine ang garment bag at tumambad sa kanya ang isang bestidang halatang mamahalin noon gulit lipas na ang disenyo at hindi akma sa motif ng debut. Kulay abo, may pagkaberde ang tela at ang hiwa ay parang sadya upang magmukha siyang mas matanda at wala sa lugar. Ilang sandali niya lamang itong tinitigan. Hindi siya nagpahalata ng sakit. Ngunit naramdaman niyang muli ang kilalang hapdi na parang dahan-dahang kinukuskus ang dangal niya. Kumatok si Celestine pagkaraan ng ilang minuto. Nakasuot na ito ng robe at mukhang kabado. "Ate Seraphine," mahina nitong sabi nang nakapasok. "Nakita mo na?" Tumanggo si Seraphine. "Pasensya ka na," agad na sambit ni Celestine. "Hindi ko hawak ang suot ng lahat. Si Mama talaga ang nagdesisyon." "Alam ko," sagot ni Seraphine. "Huwag mong intindihin. Araw mo ito. Pero pakiramdam ko ginagamit ako para sa kung ano-ano," bulong ni Celestine. Ngumiti si Seraphine, mahina ngunit totoo. Minsan may mga gabing hindi talaga atin, pero pwede pa rin nating piliing tapusin iyon nang hindi tayo nawawala sa sarili. Hindi man lubos na inintindihan ni Celestine ang ibig niyang sabihin, tila gumaan ang mukha nito. Bago umalis, lumapit ito at marahang hinawak ang kamay niya. "Salamat ate." Pagsapit ng gabi, nagliwanag ang buong hotel sa Makati na pinagdaanan ng debut. Ang lobby pa lang ay punong-puno na ng fresh flowers, glittering chandeliers at ng mga nakasuot na mamahaling damit. Sunod-sunod ang pagdating ng mga bisita, mga kilalang negosyante, politicians, socialists at pamilya ng mga taong kapantay ng estado ng mga Vergara. Ang bawat ngiti ay may halong pagsusuri. Ang bawat yakap ay may katumbas na pagbibilang kung sino ang mas may impluensya. Dumating si Seraphine kasama si Leandro, ngulit bago pa man sila makapasok sa ballroom, nilapitan sila ni Maurice. "Sir Leandro," nakangiti sabi nito, "you're requested po sa receiving line with Doña Miren." Tumingin si Leandro kay Seraphine. "At si Seraphine?" Sandaling nag-iba ang mukha ni Maurice saka nagsabi, "May assigned seat po si Ma'am sa family extension table, nandot po sa may gilid para hindi na siya mahirapan." Kahit sinong may pakiramdam ay maiintindihan na hindi iyon para sa kaginhawaan. Iyon ay paraan para ilayo si Seraphine sa sentro, sa kamera, sa pamilyang ipinapakitang perpekto. "Hindi pwede," agad na sabi ni Leandro. Ngunit mahinahong hinawakan ni Seraphine ang braso ng asawa. "Okay lang," sabi niya. "Pumunta ka na." "Sigurado ka?" Tumanggo siya. "Ayokong gumawa ng esena sa araw ng kapatid mo." Napakagatlabi si Leandro, ngunit napilitan itong sumunod. Si Seraphine naman ay marahang nagtungo sa mesang itinuro sa kanya. Nasa pinakadulong bahagi iyon ng ballroom, malapit sa ilang supplier, malalayong kamag-anak at dalawang matandang babaeng halatang iningbita lamang dahil matagal nang kakilala ng pamilya. Wala man lang nameplate na maayos para sa kanya. Parang sinasadyang ipadama na isa lamang siyang idinagdag sa okasyon, hindi tunay na kasama. Habang nagsisimula ang programa, ramdam niya ang mga tingin ng ilang bisitang nagtataka kung sino siya. May mga bumulong pa habang pahilim na tumitingin sa kanya.
Naroon si Vanessa Sarmiento sa isang prominenteng mesa, kasama ang anak nitong si Lyris na suot ang isang mamahaling gown na tila sinadyaring ipakitang mas nababagay ito sa pamilyang Vergara. Si siya ba yung asawa ni Leandro? Bulong ni Vanessa sa katabi nitong si Helena Su, isang restaurateur na kilala sa lipunan. Oo yata, sagot ni Helena. Akala ko pa naman model o socialite ang napangasawa niya. Ngumiti si Vanessa nang may lason. Hindi lahat ng nasa pamilya ay may tamang standards. Narinig iyon ni Serafin kahit hindi sila kaharap, ngulit pinili niyang tumahimik, pinilit niyang ituon ang atensyon sa programa. Umaakyat si Celestine sa stage, nangingiti pero halatang hindi lubos na komportable. Ipinakikilala ang mga kaibigan, pinsan at mga sponsor ng event. Lahat ay maganda sa mata, lahat ay maayos sa lambas na kaayusan. Ngunit sa ilalim ng mga ilaw at musika, unti-unti nang umiinit ang sitwasyon. Dumating ang bahagi ng programa kung saan pinasalamatan ni Doña Miren ang mga taong naging bahagi ng buhay ni Celestine. Mahusay magsalita ang Doña. Alam nitong gamitin ang tono ng boses upang magmukhang mapagmahal sa harap ng publiko. Ngunit nang malapit na itong bumaba ng stage, bigla itong huminto at ngumiti ng kakaiba. At syempre, sabi nito habang hawak ang mikropono, nandito rin ang simpleng asawa ng anak kong si Leandro. Isang patunay na sa buhay, minsan ang kabaitan ng isang anak ay nagdadala ng mga taong hindi mo inaasahang mapapabilang sa pamilya. Nagkaroon ng ilang pilit na tawa sa ballroom. Serafin, dagdag ni Doña Miren, tumayo ka naman para makita ka ng mga bisita. Parang tumigil ang oras. Naramdaman ni Serafin ang biglang pag-init ng mukha. Nasa stage ang lahat ng mata at ngayon ay nakatuon na sa kanya. Maging si Celestine ay namutla. Si Leandro na nasa gilid ng stage ay parang hindi agad makagalaw. Si Don Arturo naman ay nakatitig lamang sa asawa na tila sinusubukang intindihin kung bakit nito kailangang gawin iyon sa harap ng lahat. Dahan-dahang tumayo si Serafin. Hindi siya ngumiti, hindi rin siya yumuko. Nakatayo lamang siyang ng tuwid, tanga ng natitirang piraso ng dignidad na ilang beses nang tinangkang agawin sa kanya. At doon, sa mismong sandaling iyon, nang handa na sanang lamunin siya ng kahihiyan, bumukas ang pinto ng ballroom. Tumahimik ang ilang tao nang mapansin ang bagong dating. Isang matangkad na lalaki na nasa gitna ng 50 taon, elegante ang tindig, mahinahong ang mukha at halatang hindi kailangang mag-ingay para mapansin. Siya ay Lysander Ko, isa sa mga pinakakilalang negosyante sa bansa, may hawak ng malalaking kumpanya sa logistics at real estate at kilala sa pagiging mapili sa mga taong rinerespeto niya. Lysander Ko, bulong ng isang bisita. Ay, dumating pala siya, sabi ng isa. Mabilis na bumaba si Doña Miren sa stage at nagmadaling lumapit, halatang gusto nitong bawiin ang sentro ng gabing iyon. Mr. Ko, masiglang bati niya. What an honor na makarating po kayo. Ngunit hindi siya pinansin ng lubos ng bilyonaryo. Sa halip, napahinto ito nang makita si Serafin na nakatayo sa malayong mesa. Iba ang ekspresyon nito, hindi gulat na mapagmataas, kundi pagkilalang may dalang respeto. Dahan-dahan itong naglakad papunta sa direksyon ni Serafin sa gitna ng nagtatakang mga bisita at unti-unting lumalawak na katahimikan. Hindi makapaniwala si Leandro, pati si Vanessa ay napatigil sa pag-inom ng wine. Si Lyris ay napakunot ang noo, si Maures naman ay halos mabitawan ng tablet na hawak. Pagdating sa harap ni Serafin, huminto si Lysander Ko. Pagkatapos, sa harap ng buong ballroom, marahan niyang yumuko at ginalang. Good evening, Madam CEO. Pasensya na po kayo na huli ako. Inabutan ako sa meeting. Para bang may sumabog na katahimikan sa loob ng ballroom. Napatakip ng bibig si Celestine. Si Doña Miren ay namutlang parang nawalan ng dugo sa mukha. Si Leandro ay nakatitig sa asawa niyang para bang ngayon lang niya tuluyang nakilala.
At si Don Arturo, sa unang pagkakataon sa gabing iyon, ay tuluyang ibinaba ang maskara ng pagiging tahimik at tumayo mula sa upuan. Madam, CEO? Halos pabulong na ulit ni Vanessa, hindi makapaniwana. Tumuwid si Lysander at muling nagsalita. Ngayon ay sapat ang lakas para marinig ng mga taong malapit. Hindi ko po akalain dito ko pa kayo maaabutan, Miss Seraphine L. Duran. Excited na po ang board sa final presentation ng expansion ng Aurelin. May ilang taong hindi agad nakaunawa, ngunit may mga nakarinig na sa pangalang iyon sa ilang saradong business circles, isang lumalakas na advisory group na kilala sa mahusay na pagsasaayos ng mga naluluging family businesses. Tahimik si Seraphine sa loob ng ilang segundo. Ramdam niyang ang gabing iyon ay tila biglang humiwalay sa orihinal nitong direksyon. Ang lahat ng matang kanina ay puno ng paghamak, ngayon ay may halong pagtataka, gulat, at sa iba'y paghanga. Marahang siyang huminga, saka humarap kay Lysander. "Good evening, Mr. Ho." Mahinahong sagot niya. "Ayos lang, hindi rin naman ako nagmamadali." Sa simpleng sagot na iyon, mas lalong umugong ang bulungan. Lumapit si Leandro sa kanya. "Seraphine," halos paos nitong sabi. "Ikaw si S.L. Duran?" Tumingin si Seraphine sa asawa. Walang yabang sa mukha niya, walang paghihiganti sa mga mata, tanging katahimikang matagal niyang iningatan. "Oo, ako iyon." Napalunok si Leandro, tila binabalikan ng lahat ng pagkakataong hindi niya na ipagtanggol ng buo ang asawa. Samantala, si Doña Miren ay nakatayo lamang sa di kalayuan, hindi malaman kung lalapit ba o uurong. Ang mga bisitang kanina'y nakikiayon sa biro niya ay ngayon ay tahimik. Ang mga socialite na dating tumatawa sa pagpaparinig ay nagsimula ng baguhin ang tingin. Maging si Helena Sui na naroon sa mesa ni Vanessa ay napailing. "Helena," mahinang sabi, "bakit hindi mo sinabi?" Ngulit walang maisagot si Doña Miren sapagkat hindi rin niya alam ang buong katotohanan. Hindi niya inakala ang babaeng pilit niyang itinatago sa pinakadulong mesa ay may sariling pangalang iginagalang sa mundong pilit niyang kinabinibiliban. Muling tumingin si Lysander kay Seraphine. "The board is ready anytime you are, Madam CEO. Nasa inyo po ang final say." At sa gabing iyon, sa harap ng mga taong naniwala na ang halaga ng isang babae ay nakikita sa apelyido, sa gown o sa pinanggalingang pamilya, biglang nabaliktad ang lahat ng timbangan. Dapat sana'y gabing puno ng hahihiyan para kay Seraphine, ngunit sa isang pagyuko, sa isang tawag na Madam CEO, at sa isang katotohanang hindi nila nakitang paparating, ang gabing iyon ay naging simula ng kanyang lantad na pag-angat habang ang mga taong minsang humamak sa kanya ay naiwan sa gitna ng sarili nilang pagkabigla. Bago tayo magpatuloy sa susunod na bahagi ng ating istorya, gusto ko munang muling anyayahan ng bawat isa sa inyo. Mag-comment ka naman kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Nakakatuwang isipin na habang sinusundan natin ang buhay ni Seraphine, may kanya-kanya rin tayong pinagdaraanan at pinagtatagumpayan sa iba't ibang sulok ng mundo. Ngayon, samahan mo akong tunghayan ng bahaging hindi na lamang tungkol sa pagkabigla ng mga nanghamak sa kanya, kundi tungkol sa tunay na halaga ng dangal, katalinuhan at tahimik na lakas na hindi mabibili ng kahit anong yaman. Matapos ang gabing bumaliktad ang lahat sa debut ni Celestine, hindi agad nakauwi si Seraphine ng payapa. Bagamat tapos na ang pinakamabigat na sandali ng kahihiyan, hindi pa tapos ang bigat ng mga matang kanina'y humamak at ngayon ay naghahanap ng paliwanag. Halos bawat hakbang niya palabas ng ballroom ay may kasamang pabulong na usapan. Si Seraphine pala ang S.L. Duran? Aurelin, yung kumpanyang humawak sa recovery ng 2 manufacturing firms? Bakit hindi alam ng pamilya niya? May mga lumalapit para magpakilala. May mga numulamit na parang kanina lamang ay hindi sila nakikiayon sa mga panunukso ni Doña Miren. Si Helena Sui, ang restaurateur na naroon sa mesa ni Vanessa, ay isa sa unang nagbago ng hihip ng hangin. "Mrs. Vergara, o dapat bang Miss Duran?" Nakangiting sabi nito. "Seraphine is fine," magalang na sagot niya. Huminga ng bahagya si Helena. "Nagulat ako.
Naririnig ko na ang Aurelin nitong mga nakaraang buwan pero hindi ko inakala ikaw yun. Baka pwede tayong mag-usap sa tamang panahon. Ngumiti si Seraphine, ngunit hindi siya palunod sa biglaang paglalambing ng mga tao. Kapag tama na ang oras, Miss Wee. Samantala, si Doña Mirena ay tila na wala ng kakayahang kontrolin ang paligid. Hindi na nito alam kung paano bubuuin muli ang dating tindig matapos ang hiya sa harap ng mga bisitang pilit niyang pinabilib. Si Vanessa ay halatang naiinis, ngunit hindi makapagsalita ng diretsyo. Si Lyris naman ay malamig lamang ang tingin, parang nag-iisip kung paano sisirain ang bagong anyo ng respeto na nagsisimula ng ibigay kay Seraphine. Sa pag-uwi nila ni Leandro ng gabing iyon, halos walang nagsalita sa loob ng kotse. Nasa Manibela si Leandro ngulit halatang magulo ang isip. Si Seraphine naman ay tahimik na nakatanaw sa bintana. Pinapanood ang mga ilaw ng lungsod na dumaraan. Hindi siya masaya sa kahihiya ng iba. Hindi rin siya lasing sa sandaling siya ang itinataas. Ang nararamdaman niya ay isang mabigat na uri ng pagkapagod na para bang lahat ng taon ng pagtitimpi ay sabay-sabay na bumagsak sa dibdib niya. Pagkapasok nila sa kondo, si Leandro rin ang unang bumasag ng katahimikan. "Bakit hindi mo sinabi sa akin?" Mahinang tanong nito. Dahan-dahang inilapag ni Seraphine ang kanyang bag. "Anong bahagi?" "Na ikaw si Esel Duran, na ikaw ang founder ng Aurelin, na may mga investor na palang naniniwala sa'yo." Napabuntong hininga si Leandro. "Asawa mo ko, Seraphine." Nilingon siya ng babae. "Oo, asawa kita. Pero sa bawat pagkakataong minamaliit ka ng nanay mo, ilang beses mo ba akong talagang ipinaglaban ng buo?" Parang natigilan si Leandro sa tanong na yon. Hindi sumido si Seraphine. Hindi siya nagalit sa paraang maririnig ng kapitbahay. Ngunit ang katahimikan ng boses niya ay mas mabigat pa sa anumang sigaw. "Hinini ko ba sa'yo ang pera mo? Ang pangalan ng pamilya ninyo? Ang proteksyon ninyo?" Tuloy niya. "Ang gusto ko lang sana respeto. At kung hindi man sila maibigay iyon, kahit ikaw man lang sana ang tumayo sa tabi ko nang hindi nanginginig." Napayoko si Leandro. "Sinubukan ko." "Hindi sapat ang sinubukan," sagot ni Seraphine. "May mga laban na hindi kayang panalunan ng kabaitan lang." Sa unang pagkakataon, hindi nakasagot si Leandro. At sa unang pagkakataon din, malinaw niyang nakita ang distansyang nabuo sa kanila. Hindi dahil may ibang tao, kundi dahil sa mga pagkakataong hindi siya tumayo ng buo bilang asawa. Kinabukasan, mabilis na kumalat ang balita sa mga society pages, business chats, at maging sa ilang online articles na tumatalakay sa rising firms. Hindi direktang sinulat ang pangalan ni Doña Miren sa nakakahiya nitong ginawa, ngunit malinaw sa mga nakabasa ang eksena. Isang tahimik na babaeng minamaliit sa isang high-profile debut ang tinawag na Madam CEO ng isang bilyonaryo sa harap ng lahat. Ang ganitong klasing balitang paboritong muyain ng mga taong nasa lipunan dahil may drama, hiya at pagbaliktad ng kapalaran. Makalipas ang ilang linggo, nagsunod-sunod ang mga tawag at mensahe para kay Seraphine. Ang ilang dating nag-aalangan sa Aurelin ay biglang naging mas interesado. Si Brigido Palanca, isang negosyanteng may chain ng hardware store sa Luzon, ay humingi ng formal meeting. Si Tibaldo Renan, exporter ng garments na may problema sa supply chain, ay nagpadala ng proposal para sa consultation. Maging si Helena Suy ay tumupad sa pahiwatig nito noong debut at personal na nagpa-schedule ng business lunch. Lalong lumawak ang galaw ni Seraphine. Sa tulong ni Maribel at Emilio Harme, nabigyan ng mas maayos na istruktura ang Aurelin. Hindi pa man ito kasing laki ng malalaking korporasyon, nagsisimula na itong maging kilala bilang firm na kayang lagtas ng mga negosyong nalulugi nang hindi nanalamang sa may-ari. Iyon ang ipinagmamalaki ni Seraphine, hindi lamang tubo, kundi integridad. Ngunit habang umaangat siya sa negosyo, hindi naman tuluyang tumigil ang unos sa bahay ng mga Vergara. Sa umpisa, si Don Arturo lamang kapansin-pansing nagbago ng pakikitungo sa kanya. Isang hapon, inimbitahan siya nitong magkape sa veranda ng lumang ancestral house ng pamilya. Hindi iyon karaniwang ginagawa ng matanda, kaya agad niyang naramdaman na may isitong sabihin. "Seraphine," mahinang sabi ni Don Arturo habang nakatingin sa halamanan. "Matagal na akong nasa negosyo.
Kaya kong kilalanin ng taong may laman ng isip. Tahimik siyang nakinig. Hindi ako pala salita sa loob ng bahay. At alam kong mali iyon. Maraming bagay ang hinayaan kong mangyari. Hindi niyo po kailangan, putol ni Don Arturo. Dahil nakita ko kung paanong pinabayaan kitang harapin ang pangmamaliit ng mag-isa. At nakita ko rin kung paanong hindi minsan mong ginamit ang talino mo para ipahiya kami kahit kaya mo. Bahagyang yumuko si Serafin. Hindi niya inaasahan ang ganitong klase ng pagkilala mula sa taong halos hindi nagsasalita noon. Maraming salamat po, sabi niya. May problema ang isang subsidiaries namin, diretsong sabi ni Don Arturo. At gusto kong marinig ang opinyon mo. Hindi bilang manugnang, kundi bilang propesyonal. Iyon ang unang pagkakataong humingi ng payo sa kanya ang patriarka ng pamilya. Ngulit, hindi pa niya iyon itinuturing na tagumpay. Para kay Serafin, isa lamang iyong pagbubukas ng pinto na matagal nang nakasara. Sa kabilang banda, si Celestine ay unti-unti ring lumalapit sa kanya. Pagkatapos ng debut, tila nabuksan ang mga mata nito sa kung paano sila pare-parehong ginamit ng ina para sa imahe. Minsan, dinalaw siya nito sa opisina ng Oraline. Ang ganda dito, sabi ni Celestine habang tumitingin sa mga malilinis na mesa, glass panels, at mga empleyadong abala sa trabaho. Tahimik pero ang gaan ng pakiramdam. Mas gusto ko kasi ang maayos kesa magarbo, nakangiting sagot ni Serafin. Napahawak si Celestine sa bag niya. Ate, gusto ko lang humingi ng tawad. Hindi lang sa gabing iyon. Para sa mga panahong alam kong may ginagawa si Mama pero natatakot akong magsalita. Hindi madaling lumaki sa ilalim ng taong gustong siya lang ang tama. Mahinahong sabi ni Serafin. Napaluha si Celestine. Minsan pakiramdam ko, pati debut ko hindi ko naaalala bilang araw ko. Parang araw iyon ni Mama. Lumapit si Serafin at marahang hinawakan ng balikat niya. Hindi mo na mababawi ang gabing iyon. Pero mabubuo mo pa ang buhay na gusto mo kung handa kang mamili para sa sarili mo. Hindi nakalimutan ni Celestine sa mga salitang iyon. Ngunit hindi lahat ay handang tumanggap ng pagbabago. Habang nagiging mas maayos ang pagtanggap kina Don Arturo at Celestine kay Serafin, lalong nagngingit-ngit si Doña Miren. Hindi niya maatim na ang babaeng minsang sinadya niyang ilagay sa pinakadulong mesa ay ngayoy kinikilala ng mga taong gusto niyang mapabilib. At sa mas masakit para sa kanya, unti-unting nakikita ni Don Arturo ang kakayahan ni Serafin, isang pagkilala na matagal nang hindi niya kontrolado. Isang gabi, habang nasa family dinner silang muli, biglang inilapag ni Don Arturo isang folder sa mesa. Ito ang report ng Vergara Domestic Logistics. Sabi nito, lumalalim ang problema. Gusto kong pakinggan ang assessment ni Serafin. Halos agad na sumingit si Doña Miren. Bakit siya? Di ba't may legal team tayo? Nandyan si Lyris, mahusay na abogado. Sumabat si Lyris, mahinang nakangiti. Handa naman akong tumulong, tito. Ngunit hindi na tinag si Don Arturo. Legal matters ang hawak mo, Lyris. Ang problema rito ay strategy at operations. Tumaas ang kilay ni Doña Miren. At kailan pa naging mas marunong ang isang outsider kaysa sa mga taong matagal nang nagpapatakbo ng negosyo? Tahimik lang si Serafin. Sanay na siya sa salitang outsider. Ngunit bago pa siya makapagsalita, si Don Arturo na ang sumagot. Kung outsider ang tawag mo sa taong may kakayahang iligtas ang negosyo, baka dapat mag-isip tayo kung sino talaga ang may silbi sa mesa. Natigilan ng lahat. Kahit si Leandro ay napatingin sa ama niya, marahil dahil ngayon lang ito nagsalita ng ganon katapang laban kay Doña Miren. Ngunit ang totoo, mas malalim na ang problema kesa sa nakikita ng iba. Habang sinusuri ni Serafin ang financials ng subsidiary, may mga napansin siyang hindi pangkaraniwan, mga expansion decisions na hindi dumaan sa tamang feasibility study, legal commitments na pabor sa isang third-party supplier, at ilang rekomendasyon na halatang minadali at may kinikilingan. Sa tulong ni Maribel at ni Emilio na may access sa ilang public corporate records, unti-unti niyang nakita ang pattern. May koneksyon ang supplier na pinaboran sa isang firm na malapit sa kampo ni Vanessa Sarmiento at ang legal advisories na nagtulak sa ilang delikadong kontrata ay may pirma ng law office na kinabibilangan ni Lyris. Hindi pa siya agad nagsalita. Hindi siya kumilos ng padalos-dalos.
sinuri muna niya ang lahat. Ikinumpara ang mga dates, approvals at money trail sapagkat alam niya sa mundong ninagalawan ng mga Vergara, hindi sapat ang kutob, kailangan ng ebidensya. At nang mabuo ang lahat, sa kanya naunawaan ang isang mapait na katotohanan. Hindi lamang siya gustong ipahiya ni na Doña Miren at Vanessa, gusto rin nilang manatili siyang walang puwang para hindi makita ng iba na ang tunay na panganib sa pamilya ay hindi ang simpleng manugang mula probinsya, kundi ang mga taong matagal nang nasa paligid pero unti-unti nang kinakain ng negosyo mula sa loob. Sa puntong iyon, alam ni Seraphine na hindi na lamang ito usapin ng personal na paghamag. Ito na rin ay laban para sa katotohanan, sa kabuhayang apektado ng maling desisyon at sa mga taong patuloy na naniniwala na pwedeng takpan ng yaman at apelido ang kabulukan ng intensyon. At sa unang pagkakataon mula nung maging bahagi siya ng pamilyang iyon, hindi na siya nakatayo lamang para ipagtanggol ang sarili niyang dangnal. Nakatayo na rin siya ngayon sa isang posisyong kayang magbunyag ng tunay na pagkakamali ng mga taong matagal nang naghari sa takot, imahe at panlalamang. Bago tayo tumuloy sa huling yugto ng ating istorya, nais ko munang anyayahan kang muling makisama sa damdamin ng kwentong ito. Mag-iwan ka naman ng komento kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Nakakatuwang isipin na sa iba't ibang lugar at oras, may mga pusong sabay-sabay na nakikisaksi sa pagbagsak ng kapalaluan at sa pagbangon ng isang babaeng piniling maging marangal kahit paulit-ulit siyang sinaktan. At ngayon, narito na tayo sa pinakauling bahagi. Ang yugto kung saan hindi na lang pangalan ni Seraphine ang itataas, kundi ang kabuuan ng buhay na matagal niyang binuo sa katahimikan. Pagkatapos matuklasan ni Seraphine ang koneksyon ni Vanessa at Lyris sa mga kapalpakan sa subsidiary ng mga Vergara, hindi siya agad gumawa ng esena. Hindi siya tumakbo sa bahay ng biyanan niya para ipamukha ang lahat. Hindi rin niya ginamit ang bagong respeto niya sa kanya para maghigante sa paraang magpapabagsak sa buong pamilya. Sa halip, gaya ng dati, pinili niyang maging maingat. Sa loob ng ilang linggo, tahimik siyang nag-ipon ng mas matitibay na ebidensya. Katuwang niya sina Maribel at ni Emilio na parehong maingat sa bawat dokumentong dinudukot at iniingatan. Maging si Don Arturo ay hindi niya agad sinabihan ng buo. Alam niyang may mga laban na kailangang iharap lamang kapag sapat na ang katibayan, lalo na kung ang kaharap mo ay mga taong sanay magbaliktad ng kwento at gumamit ng impluensya. Isang umaga, sa conference room ng Oraline, nakalatag sa mesa ang mga folders, printed contracts, payment trails at summary reports. Nasa harap niya sina Maribel at ni Emilio, habang sa kabilang gilid ay tahimik lang nakaupo si Leandro. Iyon ang unang pagkakataong isinama niya ang asawa sa isang usaping totoong malapit sa gitna ng bagyo. "Sure ka ba na gusto mong narito ako?" Tanong ni Leandro, halatang kinakabahan. Tumingin si Seraphine sa kanya. "Mas mabuti nang marinig mo ito ng malinaw kaysa sa iba mo pa malamang." Ibinuka ni Maribel ang unang folder. Narito ang sequence ng approval sa expansion ng Vergara Domestic Logistics. Sa papel, mukhang legal at dumaan sa proseso, pero kapag tiningnan mo ang timing, may obvious pressure points. Sumunod namang nagsalita si Emilio. Ang supplier na pinaboran sa 3 major contracts ay may indirect beneficial link sa investment network ng kampo ni Vanessa Sarmiento. Hindi siya direktang nakapangalan pero malinaw ang trail. Natahimik si Leandro. Mas lumalim ang kanyang tingin sa mga papeles na yon, parang hindi niya matanggap na ganito na kalala ang sitwasyon. "At si Lyris?" tanong niya sa paus na boses. Maingat na inilapit ni Seraphine ang isa pang dokumento sa kanya. Hindi siya ang pangunahing utak, pero ginamit niya ang law office nila para gawing paborable ang ilang kontrata. Hindi man ito lantarang ilegal, malinaw na may conflict of interest at may intensyong kumita mula sa risk na ipinasa sa kumpanya ninyo. Napapikit si Leandro. "Diyos ko." Hindi siya inalo ni Seraphine. Hindi rin niya binigyan ng malambot na paliwanag ang bigat ng nararamdaman nito. Sa mahabang panahon, nasanay si Leandro sa gitna-gitnang paninindigan. Hindi masama, pero hindi rin sapat ang tibay. At ngayon,
Dumating na ang oras para harapin nito ang katotohanang ang pagiging tahimik ay maaaring maging pahintulot sa maling bagay. Kailangan mo nang mamili, Leandro, sabi ni Serafin, hindi bilang anak, bilang tao. Nagtagal ang katahimikan sa silid. Maya-maya, tumango si Leandro. Hindi iyon kumpiyansang tango. Iyon ay tango ng lalaking alam nang wala nang ligtas na lugar para sa pag-uurong-sulong. Nagpatawag si Don Arturo ng pribadong board meeting makalipas ang 3 araw. Naroon ang ilang senior officers ng kumpanya, ilawang independent advisors, si Don Arturo, si Leandro, si Serafin bilang consultant at sa kabilang panig ay sina Doña Miren, Vanessa at Lyris. Hindi na inimbitahan ang mga hindi kailangang makisawsaw. Tahimik ang buong silid, ngunit mabigat ang hangin. Unang nagsalita si Don Arturo. Ang meeting na ito ay para sa krisis sa Vergara Domestic Logistics. Gusto kong matapos ito ng may katotohanan. Hindi agad kumibo si Doña Miren pero halatang hindi nito gusto ang tono ng asawa. Si Vanessa naman nakaupo ng tuwid, suot ang pamilyar ng meeting parang laging may alas. Si Lyris ay kalmado sa panlabas, gulit mahigpit ang kapit sa ballpen. Tumayo si Serafin at inilatag ang findings. Hindi siya dramatic magsalita. Hindi niya pinahaba ang mga salita para masaktan ang sinuman. Diretso lamang, malinaw, at sunod-sunod parang paghihiwa ng tela gamit ang matalas na gunting. Ipinaliwanag niya ang maling expansion moves, ang overpriced supplier contracts, ang paborableng legal wording at ang pressure decisions na nagpalubog sa subsidiary. Isa-isa niyang ipinakita ang timeline at koneksyon. Nang natapos siya, halos wala nang maipagkakaila. Hindi ito personal na atake, sabi ni Serafin sa dulo. Ang concern ko ay ang katotohanang may mga desisyon ipinasa sa kumpanya na hindi para sa kapakanan nito, kundi para sa kapakinabangan ng ilang tao. Biglang tumayo si Doña Miren. Matapagan mo lang sabihin yan, noon ka lang dumating sa pamilyang ito, aakto ka nang parang ikaw na ang tagapagligtas. Tahimik lang si Serafin, ngunit si Don Arturo nang nagsalita. Miren, umupo ka. Arturo, hindi mo ba nakikita? Pinapahiya tayo. Hindi tayo pinapahiya, matigas na sagot ni Don Arturo. Ang katotohanan ang nagpapahiya sa atin. Parang sinampal sa harap ng lahat si Doña Miren. Si Vanessa namay biglang sumabat. Kung may problema man, hindi ibig sabihin na kami ang may kasalanan. Lahat ng desisyon ay dumaan sa proseso. Dumaan sa prosesong binutas ninyo, malamig na sabi ni Leandro. Lahat ay mapatingin sa kanya. Marahil iyon ang unang beses na narinig nilang magsalita si Leandro nang hindi nag-aalangan. Bahagyang naninginig ang boses niya pero malinaw ang bawat salita. Ang dami kong pinalampas dahil pamilya kita, Mama. Dahil kaibigan ka, Tito Vanessa. Napahinto siya at napailing. Hindi na pala kita dapat tawaging ganito. At ikaw, Lyris, hinayaan mong gamitin ang kaalaman mo para sa ganito. Namutla si Lyris. Leandro, hindi mo naiintindihan ang buong larawan. Hindi. Ngayon ko nga mas naiintindihan. Sa huli, hindi na nagtagal ang board meeting. Sa dami ng ebidensya, napilitang umamin sa ilang misjudgments. Si Lyris, ang Vanessa ay nagmatigas hanggang dulo, pero malinaw na ang tiwala sa kanya ay gumuho na. Tinanggal siya sa anumang advisory access sa negosyo ng mga Vergara. Ang law firm naman ni Lyris ay isinailalim sa internal review at tuluyang hindi na ginamit sa mga kasunod na kontrata. Pinakamasakit para kay Doña Miren ang sumunod na nangyari dahil napatunayang siya ang paulit-ulit na pumuwersa sa ilang desisyong hindi maayos at nagpasok ng impluensya ni Vanessa sa negosyo. Inalis sina Don Arturo sa ilang foundation boards at family representation roles. Hindi man iyon isang legal na parusa, para kay Doña Miren ay isa iyong pagbagsak ng trono na buong buhay niyang pinanghawakan. Pag-uwi nila ng araw na iyon, wala nang kasing ingay ang bahay ng mga Vergara. Parang pati ang mga pader ay pagod na rin sa mga lihim at yabang na matagal nang nakasiksik sa loob nito. Lumipas ang mga buwan at unti-unting inayos ang negosyo. Hindi madaling solusyon ang ginawa ni Serafin. Hindi rin instant na bumalik ang lahat sa dati.
Ngunit dahil sa mga restructuring measures na kanyang iminungkahi, nagsimulang makabawi ang subsidiary. Nabawasan ang pagdurugo ng pera, naayos ang supplier chain, at higit sa lahat, bumalik ang tiwala ng ilang partner companies. Kasabay ng pag-ayos ng negosyo ay ang mas masilang pag-aayos ng mga relasyong personal. Si Leandro ang unang seryosong gumawa ng hakbang. Hindi na siya basta-basta nananatili sa lilim ng pamilya. Tinanggap niya ang alok ni Seraphine na magsimula sa mas mababang posisyon sa isang partner company ng Oraline upang matuto mula sa ibaba, hindi mula sa apelido. Hindi naging madali iyon para sa isang lalaking lumaking hindi kailanman kailangang magpaliwanag ng halaga niya. Ngulit tiniis niya. Minsan, pagod na pagod siyang dumating sa kondo at nadatnan si Seraphine na nagbabasa ng report sa sala. "Pagod ka?" Tanong nito nang hindi lumilingon. Bahagyang napatawa si Leandro. "Ngayon ko naiintindihan kung gaano kabigat ang mundo kapag hindi apelyido ang bumubuhat sa'yo." Sakalang tumingin si Seraphine sa kanya. Sa unang pagkakataon matapos ang lahat ng nangyari, may bahagyang lambot sa titig niya. "Mas mabigat iyon," sabi niya, "pero mas totoo." Hindi sila agad naging maayos, hindi fairy tale ang buhay nila. May mga gabing tahimik lang sila sa iisang bahay, parehong pagod, parehong sugatan. Ngunit unti-unti, dahil sa pagsisikap at hindi sa matatamis na pangako, muling nabuo ang tulay sa pagitan nila. Samantala, si Celestine ay tuluyan ding nagbagong direksyon. Sa halip na manatiling nakaasa sa imahe ng pamilyang Vergara, nakinig siya sa payo ni Seraphine at nagsimulang magtayo ng maliit na creative studio kasama ang stylist na si Rufina Valles at events documentarian na si Jomar Rivera. Sa umpisa'y maliit lang iyon, mga intimate events, branding shoots, at visual curation para sa mga kliyenteng hindi kasing yaman ng dating circle ng pamilya. Ngunit masaya si Celestine roon dahil sa unang pagkakataon may ginagawa siyang hindi idiniktan ng ina niya. Lumipas ang 2 taon. Sa loob ng panahong iyon, lumawak ang Oraline. Naging mas kilala si Seraphine hindi lamang sa corporate circles kundi maging sa mga organisasyong sumusuporta sa women-led enterprises. Bilang pag-aalala kanyang ina, itinatag niya ang Dalisay Foundation, isang scholarship at livelihood program para sa mga kabataang babae mula sa mahihirap na lalawigan. Sa Antique, nagpagawa siya ng isang maaliwalas na training center kung saan maaaring matutunan ng mga kababaihan ang sewing entrepreneurship, bookkeeping, at small business management. Isang umaga sa foundation site, dumating si Aling Nenet kasama si Berto at ilan pang tao ng mga Vergara. Karamihan sa kanila ay matanda na, ngunit mas magaan ng mga mukha kaysa dati. "Ma'am Seraphine," imiyak na sabi ni Aling Nenet, "hindi ko inakalang maaalala niyo pa kami." Ngumiti si Seraphine, "Kayo ang mga taong nakakita ng mga panahong tahimik lang ako, hindi ko kayo makakalimutan." Hindi na niya kailamang patunayan sa mundo na may puso siya. Kita iyon sa paraan kung paano niya ginamit ang tagumpay, hindi para manupil, kundi para magbukas ng pinto para sa iba. Ngunit, ang pinakahuling sugat na kinailangan niyang hilumin ay hindi mula sa negosyo, kundi mismo kay Doña Mirin. Nagkasakit ang matandang babae sa 3 taon matapos ang debut ni Celestine. Hindi iyon agarang malubha noong huna, ngunit dahil sa stress, paglayo ng ilang kaibigan, at bigat ng pagbagsak ng reputasyon, tila sunod-sunod na nanhina ang katawan nito. Ang mga taong dating nakapaligid sa kanya sa bawat luncheon at gala ay isa-isang nawala. Ang iba'y nagpadala ng bulaklak, ang iba naman ay nihat lang man lang dumalaw. Nang mabalitaan iyon ni Seraphine, hindi niya pinag-isipan ng matagal kung pupunta ba siya. Dumalaw siya sa ospital, dala ang tahimik na dignidad ng matagal ng kinamumuhian at kalaunan ay kinatakutan ng biyenan niya. Pagpasok niya sa silid, nakita niya si Doña Miren na payat, maputla at malayo sa dating tindig na laging parang reyna sa sariling kaharian. Walang makeup na makapal, walang mamahaling damit, walang audience. Nagtagpo ang mga mata nila. "Bakit ka nandito?" Mahina ngunit matalim pa ring tanong ng matanda. "Dahil pamilya ka pa rin kita," sagot ni Seraphine.
Natahimik si Doña Miren. Maya-maya, tumawa ito ng mapait, ngunit nauwi sa pag-ubo. Pagkatapos ng lahat, mahinahong ulit ni Serafin. Mahabang katahimikan ng namayani. Pagkatapos, unti-unting napuno ng luha ang mga mata ng biyenan niya. Takot ako sa'yo noon, bigla nitong sabi. Hindi nagsalita si Serafin. Hindi dahil mayaman ka, hindi dahil matalino ka, kundi dahil nakita ko sa iyo ang isang babaeng kayang makuha ang respeto nang hindi umaasa sa apelido. Napapikit si Doña Miren. At buong buhay ko, iyon ang kinapitan ko. Ang pangalan, ang tingin ng tao, ang imahe. Akala ko, kapag may dumating na babaeng tulad mo, mawawala ang halaga ko. Huminga ng malalim si Serafin. Sa wakas, narinig din niya ang ugat ng lahat. Hindi lamang yabang, kundi takot. Hindi ko po gustong kunin ang halaga ninyo, sabi niya. Gusto ko lang sanang huwag niyong iurakan. Napaiyak si Doña Miren. Patawad, Serafin. Sa unang pagkakataon, hindi bilang formalidad o pakitang tao, lumabas ang salitang iyon mula sa puso ng matandang babae. Ilang linggo matapos noon, mas naging mahinahon si Doña Miren. Hindi man nabura ang lahat ng nakaraan, nagbago ang pakikitungo niya kay Serafin. Hindi na iyon ang donyang palaging nanlalamig ang titig, sa halip isa na lamang siyang matandang babaeng unti-unting natutong bumitaw sa kapalaluan. At dumating ang araw ng pinakahuling pagtatapos ng kwento. Sa bagong gusiling ng Dalisay Foundation, nagkaroon ng simpleng seremonya para sa pagbubukas ng Scholarship Center. Hindi iyon kasing garbo ng debut ni Celestine noon, walang malapalasyong ballroom, walang pilit na pagkukunwari, ngunit puno iyon ng totoong tao. Mga scholar, guro, maliliit na negosyante, empleyado, kaibigan at pamilya. Naroon si Leandro nakatayo sa tabi ni Serafin, hindi bilang tagapagmana ng apelyido, kundi bilang lalaking piniling matuto. Naroon si Celestine kasama ang team niya, mas masigla at mas totoo ang ngiti kaysa sa debut na minsang ginawang palabas ng ina. Naroon si Don Arturo, tahimik ngulit malinaw ang paggalang sa mga mata. At naroon din si Doña Miren, mahina na ang katawan, ngunit nakaupo sa unahan, walang yabang na dala, taning isang tahimik na pagnanais na masaksihan ang tagumpay ng babaeng minsan niyang sinaktan. Nang tawagin si Serafin para magsalita, hindi siya agad tumingin sa crowd. Saglit muna niyang tinignan ang plakang nakapaskil sa pasokan ng gusali. Serafin Dalisay Lloriente Vergara, Founder and CEO. Ngumiti siya ng marahan, hindi dahil sa pangalan, kundi dahil sa bigat ng lahat ng dinaanan bago niya iyon marating. Humawak siya sa mikropono at nagsalita. Ang gusaling ito ay hindi itinayo para sa paghihigante. Itinayo ito para sa pagkakataon, para sa mga babaeng galing sa hirap, sa mga taong minamaliit dahil simple, at sa mga pusong gustong lumaban nang hindi nawawala ang dangal. Bahagya siyang huminga. Minsan, may mga taong iimbitahan ka para ipahiya, may mga lugar na papasukin ka para iparamdam na maliit ka, pero kung alam mo ang halaga mo, darating ang araw na hindi mo na kailangang ipagsigawan yon. Makikita na lamang ng lahat. Tahimik ang buong bulwagan, ang ibaba'y umiiyak na. Pagbaba niya sa entabla, sinalubong siya ni Doña Miren. Mahina na itong maglakad kaya inalalayan pa ni Celestine. Pagharap sa kanya, tila gusto nitong umiyak at ngumiti ng sabay. Anak, sabi nito, sa unang pagkakataon, walang duda, walang lamig, walang yabang sa tinig. Ipinagmamalaki kita. At sa wakas, doon nagtapos ang mahabang paglalakbay ni Serafin, hindi bilang babaeng iniligtas ng isang milyonaryo, kundi bilang babaeng iniligtas ang sarili niyang dangal, binuo ang sarili niyang pangalan, inayos ang mga nasirang ugnayan, at ginamit ang tagumpay para gawing mas mabuti ang buhay ng iba. Ang babaeng minsang inimbitahan sa isang party para ipahiya ay hindi na lamang basta Madam CEO.
Siya na ngayon ang buhay na patunay na ang tunay na taas ng isang tao ay hindi nasusukat sa lahi, pera o apelido, kundi sa tibay ng loob, linis ng kapatahuhan at kakayahang manatiling marangal kahit paulit-ulit siyang sinubukang yurakan.